Hallelujah! Hallelujah! Praise God! So, pwede na po tayong makaupo sa presence ng Lord. Praise God! Hallelujah! Sige po, and I would like to bring you in the book of Ephesians chapter 4, verse 13. Ang sabi niya, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature. You say mature. Mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Gusto ko po naman na kayo naman po ang magbasa sa Tagalog. Sa ganitong paraan, sige po. Amen. Supurihin ang Panginoon sa umaga pong ito at ang salita ng Diyos, ang palaala sa atin ngayon sa umagang ito ay gusto ng Diyos ng bawat kanyang mga anak ay magsipaglago. To become mature in the Lord. Magsipaglago at tumibay, lumalim sa Panginoon. Yan po ang gusto ng Diyos. Amen? At lalo na po sa panahon pong ito, na ang mundo pong ito, pasama na ng pasama. Hello? Sino po dito umaasa na bubuti pa ang takbo ng mundo? Pakitaas ang kamay. Umaasa pa kayo na bubuti ang mundo? Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mundo ay pasama ng pasama ng pasama. Kaya ang ibig sabihin po, hindi nabubuti. Amen? Kaya ano po ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Kung ang mundo ay pasama na ng pasama ng pasama, kailangan tayong mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, ay mayroon tayong gagawin sa ating mga buhay. Ano pong ating gawin? Kailangan po natin lumalim, tumibay, tumatag sa pananampalataya. Amen? Kasi marami po tayong haharaping unos, bagyo sa ating mga buhay. At ang pinakamatibay na pundasyon sa ating buhay, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang kanyang mga salita. The Word of God shall make us strong. Are you with the church? Yes. Ang salita ng Diyos ang tangi lamang. Wala na po tayong pagpipilian. There is no more choices. Amen. No. Only one. And that is the Word of God. Amen? That is the Word of God. The only choice is the Word of God, ang salita ng Diyos, para tayo ay lumalim, lumago. Hindi po pag sinabi natin lumago, lumalim, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, tayo ay magiging mabunga. Amen? Sino po dito gusto magiging mabunga siya? Pakitaas ang kamay. Amen. Sino po dito gusto niyang siya ay lumago? Pakitaas po ang kamay. Amen. So, tama. Ito po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kaya tayo ay kanyang tinawag, kung kaya tayo ay kanyang pinili, hindi para sa relihiyon, hindi para sa anumang grupo o sekta, isa lang po, para ikaw ay lumalim, tumibay, lumago, mamunga, at magtagumpay ang buhay. Amen. Are you listening, church? Amen. Ay kinakailangan po natin, yung sa bawat salita na ating napapakinggan, we need to respond. Amen? We need to respond. Don't just listen. Kasi alam niyo, kapag hindi tayo nagre-response, alam niyo yung hindi nagre-response, yun lang yung patay. Iyakan mo man yung patay, nang iyakan dyan, habang tinitingnan mo siya, diyan ka nang iyakan, nagre-response ba?
Nagre-response po, hindi. Hindi. Hindi po ba? So, lahat dito ay buhay. Amen? Lahat dito ay buhay. Kaya yung bawat salita na ibinibigay sa iyo ngayon ng Diyos, bawat naririnig mong salita, yan ay binibigay sa iyo ng Diyos and you need to respond. Amen? You need to take it. You need to receive it. Amen? In order for you to grow, and grow, and grow, and to become mature and fruitful. Amen. So the title is Spiritual Maturity. Amen. So you say spiritual maturity. Spiritual maturity. Sino po dito nagsasabi na mature na siya? Sino dito nagsasabi na siya ay matatag na, matibay na? Hindi uurong. Siya sinasabi niya na atapang-atao na siya, hindi na siya atapo. Ha? Wala, di po ba? Di ba? Wala kang alam pang saing, wala kang alam pang masahe, hindi ka na makarating sa church eh. Di ba? Marami tayong mga iba't ibang kaluwagan sa buhay. So we need to mature. It's now the time to become mature. Amen? Kaya, spiritual maturity. At ang pagiging mature Christian ay mayroong tatlong level. There are 3 levels of maturity. And number 1 is the baby Christian. Number 2 is the carnal Christian. Number 3, spiritual Christian. Sa tatlo na yan, hindi po pwede na wala ka dyan. Hello? Sa tatlong level na yan, yung 1 to 3 na yan, hindi pwede na wala ka dyan. At ikaw lang yon yung makakasagot. At ngayon po ay ating isa-isahin. Are you ready, church? Amen. Okay, so but before that, so spiritual maturity is not about age. Kasi dito, ako, 60 years old na ako, kaya talaga. Diba? So it's not about age. Hindi yan pinag-uusapan. Ang paglago o pagiging malalim ng pagiging Kristiyano ay hindi nauukol sa edad. Mayroong 60 years old, pero ang isip ay parang 10 taong gulang lang. Diba? So, spiritual maturity is not about age. Wala yan sa edad. Okay na tayo doon. Then, spiritual maturity is not about achievements. Okay. So, hindi naman natin po pwede sabihin, malayo na yung narating ko kay sa buhay mo. Kaya, don't talk to me. Do not advise me. No. At sabihin mo, marami ka nang narating sa buhay. No, it's not. The maturity is not about achievement. Hindi yan sa kung ano na yung iyong narating, ano na yung ruk-ruk ng tagumpay, ang iyong narating. Wala po doon ang maturity. Are you with me, church? Amen. And the third one, spiritual is not about appearance. Hindi yan nakukuha ang spiritual maturity. Hindi yan nakukuha sa pagandang points. Hindi rin siya nakukuha sa papogi points. Amen? Hindi yan siya sa pagandahan ng damit. Hindi po yan siya sa pakigandahan ng aura. Di po ba? Wala po doon ang spiritual maturity. Hello, church. Kaya sa umaga pong ito, mayroong 5 ng version ng spiritual ng Christianity. 4 na version ng pagiging Kristiyano. Ngayon, titingnan. So, nakita na po natin, ano? Okay, wait lang muna. Babalikan po natin muna yung level of maturity. Ano po ba muna to ang baby Christian, bago po tayo dumako dun sa puntos. Ano po ba ang baby Christian? So, imaginein po natin baby. Ayan, si Sela. Baby yan.
Di ko ba? Wala pa yan siya 1 year old. She's just 5 months old. So, kaya sinasabi natin, baby Christian. So, what you expect from the baby Christian? Ano yung ating inaasahan sa isang baby Christian? So, kung si baby Sela, ang kaya lang niyang gawin, umiyak ng umiyak. Di ba? Pagkatapos ng umiyak, ano ang gagawin ng mami? O di, feeding. Pakakainin, patutulugin. Yun po ang baby. Sa atin naman mga Kristiyano, ang baby Christian, wala pang ginagawa, ang dami ng sinasabi. Yan po yun. Baby Christian. Ano pa po? Lagi pong, ano pa po isang kahinaan ng baby bukod sa pagkaya niya lang umiyak? Ano pa po? Hindi pa nakakalakad. Si baby Sela, hindi pa nakakalakad. Kaya kapag itinayo mo yan, mabuwal. Sa isang Kristiyano, ganon din po, baby Christian. Hindi pa niya kayang pumunta ng church mag-isa. Ha? Are you with me? Hindi pa niya yan kaya. Kinakailangan pa muna niya yung taga-dala. Kaya, bakit? Kasi baby. Kailangan pa niyang sunduin sa bahay. Kasi baby. Kailangan pa niyang akayin siya. Kasi baby. Kinakailangan pa siyang tawagan ng katakot-takot at ipapalo up sa text. Kasi baby. Walang kayang gawin kundi umiyak at matulog. Kasi baby. Now, ang tanong, gusto po yan ng Diyos? Hindi. Hindi po yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin is to have a good and a bright future. Ang plano ng Diyos sa atin, karoon tayo ng buhay na maganda at isang tagumpay na kinabukasan. Yan ang plano sa atin. Pero kung magiging baby tayo, umaasa na lang tayo ng hello? Yan po yun. Dapat po natin maunawaan ito para ma-identify natin saan ako ba dito? Baby ba? Christian ako? Di mo ba? Andito ba ako? Mamaya sa atin sa kangal. Baby Christian ba ako ngayon? Kinakailangan ko ba ng katakot-takot, napalo up, ng text, ng tawag, ng paghahanap, ng papapunta sa bahay. 5 months ang baby. 1 year old. Sino po dito yung 5 years na siya? Pakitaas po ang kamay. 5 years na siyang umaattend ng church. 5 years. Sige po po tayo Maria. Pakitaas po ang kamay. Sige po. 5 years. 10 years. Tasan pa natin. Walang 5 years ha. 10 years. 3 years. Wala din. 3 years. 1 year. O yung iba saan? Sige, bahala na nga kayo. Basta naiintindihan ninyo, ha? So, that is baby Christian. Wala siyang kayang gawin. Diba? Saan siya nakafocus? Sa kanyang needs. Diba? Ang bata, kapag may pangangailangan siya, diba, umiyak lang yan. Kaya ang nanay, hindi niya alam. Anong masakit sa'yo? Hindi mo lang. Nagkatas ka na, ayaw mo rin matulog. Bakit ka ba iyak ng iyak? Diba? Ganun. Mga baby Christian ganyan. Kapag ka, diba, ang bata, tatahimik lang yan pag busog. Diba? Kapag katulog, ang baby Christian ganun din, tahimik lang yan sila kapag katulog ng pagpapala. Pag kabilis na, nalimutan na nila. They forgot about to go to church. They forgot to pray. Hindi na nag-pray. Hindi na mag-worship. Ando doon sa mga pasyalan po sa san. Hello? Baby Christian. Nakafocus na siya sa kanyang personal needs. Okay. And, okay na tayo. Proceed na tayo sa pangalawa.
Malinaw na siguro yan. Pangalawa is carnal Christian. Carnal Christian. So when you say carnal Christian, it's more about flesh. Amen? It's more about flesh. Kung ano ang komportable para sa iyo. Kung komportable ka na 2 beses ka lang a-attend sa isang buwan, carnal Christian. Diba? Wala, hindi na tayo umuusad. Bakit? Kasi hindi na natin na-feed, hindi na natin napapakain ating spiritual ng proper. Kaya, ang dali-dali mong matangay. Alin ang pipiliin mo sa 2 text? Yung nag-chat sa'yo, kapatid, Sunday ngayon, worship service. Tapos may nag-text sa'yo, friend, tara tayo, road trip. Alin ang pipiliin? Magpunta sa church o road trip? Road trip. Food trip. Diba? Maraming mga trip. Mamimili ka lang. So kung lagi nating nasiset aside ang layunin ng Diyos sa atin, at napagbibigyan pa natin yung sarili nating kagustuhan, sarili nating kaligayahan, nandoon pa tayo sa ating flesh. Diba? Kasi hindi natin nadidisiplina ang ating mga sarili. Carnal Christian. Ano pa po? Yung alam mo na yung gumagawa sa loob ng bahay ninyo lahat-lahat. At mga kasama mo sa bahay, naglilinis, may ginagawa. Tapos ikaw, nakalikwatro kapag napakasipol-sipol. Na para bagang wala kang kaalam-alam na may ginagawa na ang lahat sa loob ng bahay. Hindi ka walang tumulong. RLB Church? Bakit? Kasi pinifeed natin yung ating flesh. Binibigyan natin ng kaligayahan yung ating sariling kagustuhan, sariling iniisip, sariling, sinasatisfy natin ng bonggang-bongga yung ating sarili. Carnal Christian. At sinabi ko, kapatid, ikaw ang bakante ngayon. Meron ka ba ginagawa? Wala akong restaurant. Okay, pwede mo bang puntahan mo na si sister na ganito kasi bago pa lang natin yung PS. Ay, opo, nakalimutan ko pala, meron pala akong lakad. Meron po pala akong gagawin. So, di po ba? Masigit pinipili yung sariling gusto. Sariling kaligayahan. Kanyang comfort zone. Hindi makalabas-labas doon sa kanyang comfort zone. Ano pa po? Yung laging compromiser. Usong-uso ngayon to sa maraming mga Christian. Compromiser. Diba? Ginagawa lang para lang mapasunod ang gusto, hahalo doon. Kahit alam niya na mali na yung ginagawa ng kanyang kasama, ando doon pa rin siya. Diba? Compromiser. So that is carnal Christian. And the third one is spiritual Christian. So pag spiritual Christian ka, you know how to identify what is good and not. What is the will of God and not. Disiplinado. Amen? Disiplinado ka. Kasi alam mo ang katotohanan. At alam mo ang dapat mong gagawin. Why? Because you know the truth. Alam mo yung totoo. Alam mo yung salita ng Diyos. Kaya spiritual ka. Diba? Spiritual tayo. Lumalago ka, hindi mo na kinakailangan pang i-follow up, hindi mo na kinakailangan para mga kung ano-ano pa yan. Diba? Pagkos, yung sarili mo isinasama mo doon sa gawain ng Diyos. Pagkos yung sarili mo, ini-involve mo lagi doon sa gawain ng Panginoon. Nakikilahok ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa at ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Are you with me, church? Amen. So now, different
version of Christianity. May mga kanya-kanyang version tayo. Amen? So, here we go. Are you ready, church? Number 1. Alam nyo, anong year yun na uso yung TGIS? Thank God. Ano nga yun ang TGIS, anak? Ha? TGIF? Ha? TGIF is Friday, Sunday. Diba? So, yun po. At mayroon yan miyembro. Diba? Ilan yan sila? Ilan ang member ng TGIS? Naabutan niyo ba yan? Napanood niyo ba yan sa TV? Hindi. Kaya mali. Alaala ko yan eh. Ha? Mga member ng TGIS. Pakita mo nga. Ayan. Oh, kita mo yan. Ang gaganda. Oh, parang nandiyan si brother yun ah. Oh. Wow. Si sister, ayan ang ganda oh. So, TGIS. Thank God it's Sunday. So, ano ibig sabihin ng thank God it's Sunday? Alam mo, Kristyano, no? Ito ang version niya. Tuwing Sunday lang, Christian. Pag linggo lang pala siya, Christian. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, wala na. Hindi mo na yan makikita. Wala yan sa midweek service. Wala yan sa youth fellowship. Kasi meron siyang fellowship na iba. At may ka-fellowship din siya ng iba. Kaya nga sabi nga, tuwing Sunday lang eh. Miyembro. Tanong mo sa iyong katabi, miyembro ka ba ng TGIS? TGIS. Thank God it's Sunday. Sunday na lang siya makakapag-worship sa Lord. Diba? Kasapi ng TGIS. Tuwing linggo lang nag-worship. Tuwing linggo na lang nakakapag-pray. Tuwing linggo lang nakakapanginig ng Word of God. So, paano tayo magmamature? Kung ang sinasapian mo na pangkat ay mga taga TGIS, Sunday lang, wala ka nang ginagawa ng the whole week. Paano man lang ba magpunta ka dyan? Sumali ka sa mga Bible study kahit twice a week. Amen? Para tayo lumago. Amen? Hindi lang yung, tuwing Sunday lang. Are you with me, church? So, nakikita na po natin ang ating sarili. Medyo nagkakaliwa-liwanag na, no? Ganda. Kaya pag ating ngayong usapan, yung ating mga sarili. Yan. Yan po ang ating pag-usapan. Kasi nga, maturity. So, kapag maturity yung paglago, talagang it's about ourselves. Amen? Pangalawang version ng isang Kristiyano, pangalawang version, napadaan lang sa church. Yan. Napadaan lang. Bibili ng pandesal. Nakakita ni pastora, ni pastor. Ay, nakakahiya naman. Kaya, sige, church na lang muna. Kaya kahit wala na ligo-ligo. Naka-short na lang. Naka-chinelas na lang. Hindi masama naka-short, naka-chinelas. Kaya nga lang, sabi nga di ba? Ino-offer natin yung ating mga sarili sa Panginoon para sambahin siya. Dahil siya naman talaga ang lumikha sa atin. Tama mo ba? Piliin mo yan. Mantakin mo yan. Yung mga nagagandahan at nagawapuhang mga mukha na yan. Na nilikha ng Diyos. Tapos pagdating sa pagsamba, yun ang appearance mo. Ang harap mo sa Panginoon. Hello? Di ba alam niyo, kapag tayo ay nagagather, bawat isa sa atin, nandoon ang Lord. Amen? Nakaharap tayo sa Panginoon. Kaya, kung ano yung ating appearance, di ba, yun yung ino-offer natin sa Lord. Amen? Kaya, ito yung mga
Kristiyanong napadaan lang sa church. Yun ang version ng napadaan lang. Alam mo yon? Present lang lagi yan kapag ka mayroong celebration. Napadaan. Birthday, wedding, ano pa ang mga celebration ang meron? Anniversary, ano pa mga celebration natin meron? Napadaan. Outing. Nako. Yan, sport fest. Yan yung mga Kristiyanong napadaan lang. Hello? Walang Sunday sa kanila regular. Pangatlo. 5 to eh. So, mayroon na tayong TGIS member. Mayroon na padaan. Napadaan lang sa church. Pangatlo, secret agent Christian. Secret agent Christian. Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo na mabuti. Secret agent pa yan. Oh. Pag sinabi natin secret agent, wag na wag mong sasabihin na ako ay born again. Diba? Secret na eh. Secret lang natin to. Kaya kahit saan mo yan yayain, pwede. Kahit saan yan, walang katanggi-tanggi yan. Kahit sa tunggaan, pwede yan, obra. Diba? Lahat ng laro, sasalihan. Bakit? Kasi secret lang. Secret lang ang pagiging Kristiyano. Diba? Kahit maghimas pa ng laging, ano yun, 4 kantos na yun. O kaya bilog ang mundo. Yan, okay lang. Kasi, secret agent. Walang Bible yan pagpunta ng church. Ahem. Taas mo ang lahat ng may Biblia. Ay, lusot. Sa apps ko po. Yan. Mayroon secret agent version ng pagiging Kristiyano. Kaya kahit ano ang gagawin, iba't ibang mga language ang sasabihin, okay lang kasi walang nakakaalam. Yan. Pangatlo, ng version ng Kristiyano. Pang-apat na. Ministry lang, walang personalan. Another vision ng Kristiyano. Ministry lang, walang personalan. Uso ito sa lahat. Kapag mayroong alignment, kapag mayroong discipline, kapag mayroong mga nire-review, stay ka lang. Huwag mo akong gagalawin sa bagay na yun. Huwag kang magsalita. Buhay ko po. I will do what I want. Gagawin ko yung gusto ko. Huwag mong papakialaman. Kaya ito yung Kristiyano. Sabi niya, ministry lang, walang personalan Kristiyano. Personal ko to. May kilala kayo nun? Pagka ini-align? Personal ko to. Diba? Bakit ka magsasalita sa akin? Kaya kahit anong gagawin, pwede kasi
walang personalan. At kapag kasinaway mo, iiwanan niya ministry niya. Pag nasabihan mo, magtatampo, lalayas. Kasi walang personalan. Yan po yung Kristiyano. Isang version ng isang Kristiyano. Kapag inayos mo yung kanyang ministry, aalis, magtatampo, kaaway ka na. Maraming nang sasabihin sa'yo. Kaya yun. Yung another version ng isang Kristiyano. Kung kaya't hindi makalago-lago. Alam niyo po, yung lahat ng mga binabanggit natin, pinag-aralan natin, ito yung mga Christian version na hindi makalago. Kasi member ng TGIS, secret agent, napadaan lang. Hindi ko ba? Ano pa po? Yan nga yung walang personalan. Bawal ang alignment, bawal ang disiplina. Yan eh. Last. Ano pa po ang isang version ng isang Kristiyano? Meron na po tayong nakukuha. Naiintindihan po natin. Na-identify na natin yung ating mga sarili. Yan. The last one sa isang version ng Christianity is I am the law. Pag sinabi natin, I am the law, ako ang batas. Christian. Kaya dito naman, sabihin niya, kapag hindi siya sinunod ni pastor, lilipat. Ayaw niya na hindi siya masunod. Sa Pasko, gusto ko lutuin ninyo pansit. Kaya gusto ni Elder, spaghetti. Oh. Kinuha yung kinonsulta sa congregation, nanalo spaghetti. Hindi nanalo ang pansit. Oh. Ayaw ko na ika dyan, pangit dyan. Hindi maganda. Bakit? Kasi nga, ang gusto niya lagi yung kanyang suggestion niya masunod, yung gusto niya ang masunod, kaya sabi niya, ako ang batas. Ano pa po? Lalo na kapag pero salamat sa Panginoon sapagkat wala dito yan. Wala tayong ganong member. Kapag lalo na malaki ang naibigay ko sa church. Kaya dapat ako ang masusunod. Yan po yun eh. Yan yung isang Kristiyano version. Ako ang batas. Ano pa po? Ako ang batas. Basta, aatin ako sa church 2 beses isang buwan. Yun na yun. Pasalamat nga kayo kasi umaattend pa ako. Diba? Ako ang batas. Ibig sabihin, gusto niya ang nasusunod. Ako ang batas. Ano ngayon kung hindi ko ibibigay yung aking tithes? Ako ang masusunod. Dahil siya ang batas. So, Christian, yun yung isang Kristiyano na kung saan wala siyang sinusunod. Mayroon siyang sariling batas. Mayroon siyang sariling gusto, mayroon siyang sariling panukala. At yung ganong klaseng Kristiyano, makita mo, hindi lumalago. Hindi nagbubunga. Hindi rin siya lumalalim. Ang buhay niya, ganito lang. Ganito lang. Sway-sway. At yung 5 na ito, TGIS members, no? Yung secret agent, napadaan lang sa church, walang ministry ng walang personalan, di ba? Ako ang batas. Ito mga version ng mga Kristiyano na to, hindi mo ito makakakitaan ng paglago sa church. Bakit? Kasi lahat yan, mayroong dahilan sa kanila. Lahat yan, hindi po pwede sa kanila. So, paano po natin mababatid? Paano po natin malalagpasan? Kung ang problema mo dito, kung ang problema mo ay dito, mataas, paano mo ngayon malalagpasan kung attitude natin, kung ating Christianity version natin nakapanood doon sa 5,
Kung ang problema mo ganito kataas, mataas ang problema mo kaysa iyo. Kaya, hindi ka makakapag-over sa mga problema mo. Lagi kang binabagsak ng problema mo. Kaya, ang ginagawa natin sa church, you come and go, you come and go, you come and go. Kasi, hindi tayo lumalago, hindi tayo tumitibay, at hindi namumunga yung ating pananampalataya. So ngayon, paano natin mga magagawa na ang mundo ay pasama ng pasama? Kung ang level ng ating faith ay mas mababa pa sa mga problema na nakapaligid sa atin. Kaya church, hindi po yan ang layunin ng Diyos. At ang layunin ng Panginoon, ano po? Magsipaglago tayo. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Ano po sabi niya? You say, I am allowed to do anything, but everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. So sabi niya gano'n, maaari natin gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Walang bawal sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pero, ang lagi nating iisipin, hindi lahat ng bagay makakabuti sa'yo. Hindi lahat ng bagay na ginagawa mo makakabuti sa'yo. Ito yun, yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10, 23. Are you with me? Sabi niya, you say, I am allowed to do anything. Pwede mong magagawa lahat ng bagay na gusto mong gawin, but not everything. Pero hindi lahat ng bagay ay makakabuti sa iyo. Gusto mo ba natin yun? Na alam mo hindi makakabuti sa iyo, tapos ginagawa mo pa rin ang ginagawa? Hello? Kaya yun yung maraming ginagawa natin sa atin ngayon. Kung kaya tayo, ganun tayo, hindi tayo nagbubunga. Tapos po dito, yung meron na siyang naisama dito sa church, na hanggang kayo na nandito. Pakitaas po ang kamay. Yan, salamat po sa mga kamay na yan. At hindi lang po sa mga nagtaas ng kamay yung sinasabi na tayo dapat magmuna. Para ito sa lahat. Para sa lahat. Kaya church, lalong-lalo na po ngayong panahon, maraming tao na kailangan nila si Kristo. Many people need Jesus Christ, and you will be the vessel of Him. Ikaw ang dapat magiging kasangkapan ng mga taong iyon na nangangailangan kay Kristo. That's why you need to be mature. Kailangan mo nang lumago, kailangan mo nang tumibay, kailangan mo maging matatag, sapagkat ikaw naman ang aabot. Amen? Ikaw naman ang magdadalon. Hindi puro sa'yo. Tapos na tayo doon. It's not about you. It's about Jesus. Amen? Kaya dapat tayo lumago. Mag-mature. Sabihin mo sa iyong katawigin na kailangan mo na mag-mature. Tama na nga mo lahat ng mga excuses. Tama ng pukusan ng problema. Hayaan mo yung problema mo yun. Si Jesus Christ ang mag-solve. Ang gagawin mo lang, sumunod ka lang, sumunod ka lang, sumunod ka lang, maging tapat ka lang. Amen? Kaya yun yung bagay na sinasabi, magagawa mo ang lahat ng bagay. Pero tandaan mo, lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi makakabuti. May mga ilang bagay na hindi makakabuti sa iyo. They are not beneficial. Sabi niya, but not everything is beneficial to you. Amen. Hindi makakabuti sa iyo. So many Christians struggle to grow because they are undisciplined. Ang totoo lang talaga ang problema ng maraming Kristiyano sa ngayong panahon ito, kung bakit hindi sila makalago, hindi sila makalalim, hindi sila tumitibay sa Panginoon. Bakit? Kasi walang disiplina. Unang-una na dyan, pananalangin.
Kapag may mga problema, may sakit karamdaman, dapat ang una mong gawin manalangin. Are you with me? Pero ano ang ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Unang ginagawa natin? Sa halip manalangin. Kung saan-saan tayo nasusuot. Kapag alam natin na wala ka ng sasaingin, marami ka ng pangangailangan at wala kang pera, ang tinatakbuhan mo si 5-6. Diba? Ang tanong, nag-pray ka ba muna? Diba? Maraming mga kabataan hindi makapaglingkod. Kahit available. Kasi sila mismo ang nagbibigay ng pader. Sila mismo ang naglalagay ng bato para magkaroon ng breakthrough. Alisin mo yung bato. Huwag kang gumawa ng tulay sa pagkawasak. Pagkos gumawa ka ng tulay para magiging maayos ang iyong buhay. Amen? Be mature. Kailangan na natin mag-mature sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ang tawag po dyan, kailangan natin ng disiplina. Kapag wala po tayong disiplina, ang laging masusunod yan, sarili natin. Lagi nating tatandaan, ang ating sarili niya, the flesh is weak, but the spirit is willing. Iniisip mo, gusto ko magsimba, gusto ko sumama sa Bible study, gusto ko mag-devotion, gusto ko mag-pray, gusto ko mag-worship. Pero may time ka. Ang masaklap dyan, kahit isa doon na gusto mo, wala kang nagawa. Hindi ka nasunod. Yung gusto mo mag-worship, hindi ka na mag-worship. Yung gusto mo mag-pray, hindi ka na mag-worship. Makapag-pray, hindi ka na pray. Ang gusto mo makasama sa Bible study, hindi ka rin nakasama. Bakit? Kasi walang disiplina. Walang disiplina. So, hindi dapat po ang ganong kaisipan ng bawat Kristiyano. Kung bakit tayo ay nagkaroon ng struggle, di ba? Lagi na lang tayo struggle, lagi na lang tayo nire-revive. Alam niyo po, yung isang pasyente na nire-revive, di ba? Halimbawa, yung isang pasyente, emergency, ipinunta siya sa hospital. Pagdating sa hospital, naghihingalo. So, gagawin ng doktor, nire-revive hanggang sa makahinga. Ang Kristiyano, ganun din. Lagi na lang, i-restore. Kinakailangan lagi may revival. Bakit po? Kasi lagi na lang naghihingalo. Naghihingalo ang pananampalataya. Bakit? Walang disiplina. Mas gugustuhin ka kung saan-saan. Alam niyo ba, marami kasi mga Kristiyano ngayon papansin. Di ba? 5 taon na. 6 na taon na. Papansin pa rin. Kaya walang bunga. Kasi papansin. Hindi mag-mature. Kasi maraming sinasapian na mga grupo. Diba? Secret agent, napadaan lang, ako ang batas. Walang sinusunod, walang disiplina. Pupunta lang sa church kapag gusto, kapag ayaw. Hindi makalago. Amen? Praise God. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. NLT version. Sabi dito, you have been believers so long. Now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again and basic things, about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. 14? Kaya? Wala ng 14 yan?
Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Gusto ko po kanyang inyong basahin sa Tagalog. Maganda yan. Atin pong unawain. At makinig ang lahat ng may pag-ibig. Ito ang sinasabi ng Diyos sa Iglesia sa oras na ito. Basahin natin ang sabay-sabay. Pakiwag lang po ha. Yan, huwag tingnan niyo po sa pagbabasa pa lang. Saan po? Balikan natin ang 12. Hebrews chapter, verse 12. Tingnan niyo po alam niyo yun, yung isang pasyente na hindi tumatanggap ng gamot, yung naghihingalo. Sino po dito nakakita ng pasyente sa hospital na naghihingalo? Ay, painumin mo ng painumin ng gamot. Diba? Nagayon lang siya. Ay, parang ang atin. Ano ba naghihingalo? Hello? Nalala ko doon ni Dr. Sene. Diba? Dapat lagi tayong buhay. Amen? Salamat po sa lalaki na nag-amen. Sino po dito ang buhay? Pumalakpak sa Panginoon. Basahin ko natin ang sabay-sabay. Dapat mga tagapagturo stop. Ano po? Ano po sabi? Ayan. Ito po dapat na ang nangyayari sa atin. Ang church po natin ay 15 years na. So, sino po dito 15 years old? Pakitaas ang kamay, please lang. 15 years old. Tayo ka na. 15 years old tayo. Sino pang 15 years old? Tayo ang 15 years old. Pumunta po kayo dito sa harapan. Ang binigay sasabihin ko, gusto ko, lumunta tayo ng ito. Diba? Ito. Kasi nandiyan, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, nakakaintindi na kayo dalawa. 15 years old. So, sinabi ko sa mga nalulugan ng ito. Nakasobra na may bonus na isa. Naintindihan natin kasi malapit na ang Pasko. Okay. Naintindihan na lang nilang dalawa. Diba pag sinabi ko, maupo kang dalawa. Diba? Opo, tayo. Pumalakpak. Kung ano yung sasabihin ko, naiintindihan nila. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo, sabihin ko sa kanila. Kung ano pinagawa ko sa inyo. Nakasan. Diba? Sunod. Ano pa? Ayan. Sige, thank you na. So, ibig sabihin nyo na ng simpleng bagay. So, 15 years old, may isip, nakakaintindi, at kaya magtulong. Tingnan nyo, di ba? Yung sinabi ko sa kanila, pinasabi ko rin sa congregation, nagawa. Ito yung sinasabi, na dapat kayo ay tagapagturo ng sana. Bakit may sana? Anong problema? Walang disiplina. Kaya sabi niya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Lagi na lang basic. Di ba ba? Diba kapag basic kahit, mga basic lang yan. Kahit nakapikit ang mata ko. Ay, ibig sabihin ba,
15 years old, estudyante, papayag kayo na ilalagay kayo sa kindergarten. 15 years old. Okay, ganito, walang sagot. 30 years old. 30 years old. Pakita ko ang 30 years old. Okay, sige na lang. 20 hanggang 40 years old. 20 hanggang 40 years old. Pakitaas ang kamay. 20. O, sige, 16 hanggang 40. Ano ba talaga ang edad nyo? Diba? Sige, taas natin ang kamay ng 16 to 45 years old. Yan. Diba? Ngayon, kayo mga nagtaas ng kamay, kung sasabihin ko sa inyo na pumasok kayo sa kindergarten, kapayag kayo? Di ba ba? Hindi. Pero kaya lang, yun kasi yung need spiritual. Di ba? Eh, dito hindi tayo papayag kasi bakit ako punta dun sa kindergarten? Kasi sabi niya, dapat pa kayo tuturuan ng mga panimulang aral. Ang panimulang aral, ano tinuturo sa kindergarten? ABCD. That's it. Kids, the sound of letter A is A. Oh, you say A. Diba? Just imagine that. Diba? Masaba. Ito yung kasi sinasabi ng Bible, pinakailangan pa kayo. Turuan uli ng basic. Ano yung basic? Yung pagiging Kristiyano. Isang Kristiyano, pagkatapos tumanggap ang salita ng Diyos, meron na po siya, obligasyon din naman na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang naririnig. Yan po yun eh. Kaya sabi niyo gano'n. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi niyo pa kaya ang matigas na pagkain. Pag sinabi natin matigas na pagkain, naku, ganun, bawang tulad ka. Ganun pala yung sinasabi ng pastora. Sa sabi, huwag na lang siguro tayong umatin. Kasi parang binipersonal tayo. Tayo yun, hindi mo ba alam? Hindi mo ba naintindihan? Tayo yun, yung pinarinig. Hindi ko na po kayo pinarinig. Diretsa. Hello? Makinig ang lahat ng may pamilya. Kasi it's time to grow church. Kailangan na natin lumago. Kailangan na natin magbunga. Kasi 15 years na. Hindi na natin na makaupuan natin. Dami ng space. Meron pa tayong isang daan ditong ilalagay. At maghahanap yan ang bawat isa sa atin. Yun ang bunga nyo. Bunga ng iyong paglago sa Panginoon. Kasi naintindihan ninyo ang mga pagkain na pinakakain sa inyo. Amen? So, ano po sabi niya? O, yun. Verse 13. Pakibasa po. Malakas. Yan. Di ba? Kapag puro lang gatas, born again, being in Christ is a new creation, the old ones is past and everything becomes new. Doon na lang tayo. Diba? Kayo naman po, puro gatas ang kakainin ninyo. Huwag kayong kumain ng kanin, walang isda, walang gulay. Kasi si baby, hindi pa yan kumakain, gatas lang. Masasatisfy? Yung gatas lang? Hindi tayo masasatisfy. At, hindi po natin kayang tagalan. Diba? Pwede kang tumangkad ng kasi taas ng kawayan. Pero yung katawan, kasi
hindi balance ang pagkain na kinain. Kasi bakit? Ang baby lang siya. Di po ba? Ang baby lang. Amen? Kaya po tayo sa umaga po ito, balance dapat ang ating kakainin. Mayroon tayong may meat, may fish, may vegetables. So kapag karne ang pinakakain sa atin, sasabihin na mo atin kasi parang ako yung topic eh. Are you with me? Diba? Parang ako yung pinatutamaan niya. Huwag mo na tayo bakit sa atin. Diba? Bakit? Kasi matigas na yung pinakain. Kaya sabi niya kapag kagatas, sabi niya, ito ay, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang buwang kung ano ang mabuti at masama. Diba? Wala silang maalam-alam. Next verse. Kung ano, hindi nila alam. Yung baby na yan, diba? Kahit ano yan, mapapahamak. Kahit mga to. Yung aking apo ng hambal, bigyan mo ng posporo yun. Diba? Hindi nila alam. Pwede nila kainin, hindi nila lulunin, hindi nila alam kung magiging bunga. Kaya sabi niya, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. So tayo po lahat ay sapat na. Tayo sapat na gulang. Diba? 15 years ang church. Hello? 15 church. Ang Carmona ay ilang taon? 7. O sige, asan wala ba niyang 7 taong gulang? O, alam niyo yun, yung 7 taong gulang na bata, pag sinabi mong tuwakbo ka, tatakbo yun. Pag sinabi mo kung inumin, kukuha ka niya ng inumin. Pag sinabi maligo ka, maliligo yun. Di mo ba? So, dapat yun ang ating magiging itsura. 7 years old, hindi tayo mga Kristiyano. Wala naman dito ADHD. Normal tayong lahat kasi anak tayo dito. Amen? Kaya dapat, paglabas natin ng church, kinakailangan sa linggo may bunga na tayo. Sign of our maturity. Sign that we grow. Amen? Yun kasi nagbubunga tayo. Mayroon kang inaalagaan dati kung paano ka inaalagaan ng pastor mo, paano ka inaalagaan ng mga kapatid sa Panginoon, ganun ka rin dapat mag-alaga sa mga tao kilala mo, papalapit sa Panginoon. Amen? Yung 7 taon hindi niya inaalagaan. Amen? Ay, kung pagka inaalagaan pa yan, walang disiplina yan. Sarili lang niya talaga yan. Binibigyan lang niya yung sakit sa sarili niya. Alam niyo yung nagsasakit-sakitan lang. Yeah. So, church, time to grow. Amen. Sabihin mo sa yung katabi, time to grow. Amen. So, our goal as a Christian is to become matured Christian. We need to deepen our roots. Kinakailangan tumibay. No, yung mga ugat. Hindi ko sinabi na mag-ugat tayo sa upuan mo. Hindi. Ayaw mo mag-ugat kayo sa upuan mo. Kasi hindi makakabuti sa inyo. Mamamagaan yung mga binti. Nakaroon kayo ng varicose veins. Diba? So, kaya dapat, ang ating pananampalataya sa Diyos ay mag-ugat para ito ay lumawak hanggang magkaroon ng matibay. So, sabi ng Colossians 2:7, ano pong sabing ganon? Let your roots go down into Him. Let your lives be built on Him. Kaya sabi niya, yung ugat natin ay dapat, maugnay doon kay Kristo. Alam niyo, marami itong, ito nakakaroon sa maraming Kristiyano. Alam mo ba, ang dahilan kung bakit ka pinasagana ng Diyos, ang dahilan kung bakit gumanda ang trabaho ng asawa mo, di po ba? At nai-enjoy mo ngayon yung buhay mo, it is because of Him. It is because of Christ. Kaya hindi ka pwede magyabang. Hello? Kasi anytime, pwede yan tanggalin ng Diyos sa'yo. Kaya sabi niya, Colossians 2:7, sabi niya, let your roots grow down into Him. Kaya
pinagpapala, magkaroon ka rin ng puso, magkaroon ka rin ng passion para sa gawain ng Panginoon. Yun din pagmamature. Kasi kilala mo kung saan ang galing yung mga bagay na meron ka ngayon. Amen? Kung di dahil sa salita na rinig mo at tumating sa buhay mo, hindi ka sana na-enlighten. Pero dahil sa salita na rinig mo at tinanggap mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, and let your lives be built on Him. Saan natin i-build? Saan natin gawing pundasyon? Kay Jesus Christ. Hindi doon sa kayamanan na meron tayo. Hindi doon sa mga pera na ating tinatanggap mula sa ating salary. Kasi kay Jesus din naman, anak ka ng ugat mo yun. Di ba? Kaya yung ugat na meron ka, ano din nakapit sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Ang isang Kristiyanong malabo, sa kabila ng marami na siyang tinanggap na pagpapala sa Panginoon, hindi siya nagbabago. Kaya habang pinagpapala siya ng Lord, sabi nga ang isang palay, malalaman mo, kapag ka ang palay ay quality, lumuyuko. Lumuyuko. Kasi ang ganda ng kanyang laman. Amen? Hindi yung nagkaroon lang ng laman ng bulsa mo na dating wala ka naman hikahos sa buhay. Nagkaroon ka lang ng konti. Di po ba? Kung makatingin ka at kapag ka nasabihan ka, para baga mayroon ka rin sasabihin. Build your life on Him. Ikabit mo yung buhay mo kay Jesus Christ dahil yung ugat siya. Amen? Kung bakit na meron ka ngayon, dahil yung ugat na yan napupunod ng Jesus Christ at doon nagsusupply sa iyo. Amen? Hello, church. So, ito yung gusto ng Panginoon. That our faith will grow strong. Saan? In the truth. In the truth that you were taught. Ito yun. Lumago. Mag-mature ang ating mga buhay sa mga bagay, salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Ayaw po natin kakalabahan yung mga pastor natin na nagtuturo sa atin. Dahil ang mga pastor natin ay hindi nila gusto tayong saktan. Lalong hindi nila gusto na kayo ay parindan. Mahal kayo ng Diyos. Kung bakit nasasaktan kayo? Kasi personally ang Diyos nagsasalita sa buhay mo. Wala ka ng authority dahil salita sa atin. It is only God. Has the power and authority to speak in your heart. Amen. So, growing deeper in Christ. Ano ang sukatan ng maturity? Becoming like Christ. Yan. Yan po ang sukatan niyan. Becoming like Christ. Kaya kapag yung sarili mo, nakikita mo na yung buhay ni Jesus Christ ay nasa sayo, doon na nagtatagumpay ang Diyos sa iyo at sa atin. Amen? Kasi nakikita na si Kristo sa buhay mo. Amen? Kaya sabi niya, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God. Sons, that we will be mature in the Lord, measuring up to full and complete standard of Christ. So ito yun yung standard ng Diyos. Diba? To walk in holiness at magiging ganap na ikaw ay magiging kawangis ni Kristo. Ano magiging kawangis? Hindi yung, sabi nga, ang ating Panginoon, He is humble, He is gentle, He is loving, He is passionate. Yun ang dapat makita sa atin. Amen? Yun po ang dapat makita sa atin. Ay habang nagkakalaman ka, you must be humble, you must be humble, you must be humble, you must be passionate, caring. Amen? Giver. Amen? Lalo ka doon. Kasi si Jesus Christ, ganon. Hindi mo pa naranasan na binigay mo yung sarili mo sa Panginoon na. Amen? Ang kaya mo lang ibigay yung kayamanan sa Diyos. Pero yung sarili mo, hindi mo pa nabibigay. Yun ang totoo nun. So you need to mature. Amen? Kasi binigay mo yung sarili mo, dapat araw-araw natututo sa mga kapatid mo. Lagi mo silang inaaralan ng salita ng Diyos. Lagi mo silang nililid papunta doon sa paanan ng Diyos through prayer. Through teaching the Word of God.
ibibigay natin sa Panginoon. Napakadali lang yun. What you have, the money what you have, very easy. You can give it all to the Lord. But you never give it. Your lives to God. Hindi pa natin nabibigay yun. So we must become mature enough. Hindi yung puro kayong dahilan. May sakit. Kaya tuloy yung sakit, walang kumpay sa inyo. Nagiging salot na siya, pabalik-balik. Hindi na kasi lumago. Subukan mo mag-offer ka sa Panginoon isang kaluluwa linggo. Kung hindi lahat ng salot ng sakit, karamdaman na yan, kahirapan at kakupusan na yan, ay mawala sa loob ng iyong tahanan. Subukan mong pumilos at tumawa sa Diyos. Because God, the plan of God to become Christ-like. Jesus Christ gave His life to the cross. Tayo wala pa doon. Mga kaperahan pa lang natin ang nabibigay natin sa Diyos. Pero yung buhay na ino-offer mo, di ba, para sa bagong kaluluwa. Sino po dito? May mga bagong kaluluwa sa siya ngayon, nadala. Wala, di ba? Bibig lang natin yung ating sarili. Galigin po natin yung mature tayo. Amen? So lahat dito, I know na wala na dito inaalagaan. Dahil kayo na mismo ang mga ngalaga. I repeat, kayo na mismo ang mga ngalaga. Amen? Dahil mature na kayo at hindi na kayo baby Christian. Hindi na gatas ang dapat ninyong kakainin. Amen? Sabi nga, matitigas na ang dapat ninyong kainin para kayo naman ay makapagturo na rin. Amen. So, this will continue. Okay. So, Christ Himself, okay, nasabi ko na yun, So, the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church of the body. Kaya sa atin in Ephesians chapter 4, meron doon fivefold ministry. May pastors, may evangelists, teacher. Ayan ito. Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. So lahat na yun, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up. Ito yung ating tema kanina, pinag-usapan. So bakit mayroon? Balik na doon sa prophets and apostles and teachers. Bakit ito may kailangan? Kasi we need all this para tayo ay ma-equip. When I say equip, tayo ay mapag-aralan natin, magiging handa. Amen? Para magiging tumatag, tumibay ang iglesia ng Diyos. And we are the people of God. Para tumibay ang bawat isa sa atin. Amen? So our vision is becoming like Christ. Amen. Amen? Ito yung ating vision na ikaw at ako ay magiging kawangis ni Jesus Christ. Amen? Hindi na tayo self-centered, wala na yun. Amen? Tapos tayo ay mature. Lumalim na tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. So what God purpose in the beginning, He will bring to pass. Ano man yung plano ng Diyos sa atin sa pasimula pa, mangyayari. Amen? Yung plano ng Diyos. Ano po, in Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Ano pong sabi niya? Pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likhain natin ang tao ayon sa kanyang wangis. Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Sabi ganoon, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. O, hindi sinabi ng lalaki. At babae. Wala. Lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Then, ano pa po? Okay na, tapos na yun. So, ito po yung purpose ng Panginoon sa atin. Na tayo po ay nilikha ng Diyos na magiging kanyang kalarawan.
tingnan mo yung katabi mo kung kalarawan na yan ni Jesus Christ. Kalarawan ba ni Jesus Christ yan? Kawangis na ba yan ni Jesus Christ? Ano ba yung pagiging ibig sabihin hindi sa appearance ni Jesus? Ano nakikita ninyo namin na kailangan mahaba ang buhok, kailangan may bibot, hindi na kailangan may mga bako sa daliri. Hindi po yun. Yung Christ-likeness is yung puso ni Kristo. Amen. Yung Christ-likeness is ano po ba ang puso ng Diyos sa buong mundo? He is a loving God, He is a compassionate God, He is a humble God. Di ba? Ito yung mukha niya nakita sa bawat isa sa atin. And the last verse, conclusion, 1 John chapter 3, verse 2. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ayan. So kaya sabi niya, mga minamahal, mga anak, tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa hinarap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Nararanasan natin. Kaya na church, alam niyo yung presence ng Panginoon ay lagi na sa atin. Diba? Mararanasan natin at nararanasan natin ang presence ng Lord. Kaya sa buhay natin, datnan tayo ng Panginoon. Amen? Na tayo po ay nagiging mapagpakumbaba, mapagmahal, amen, sa lahat ng tao. Kaya ito po yung ating goal. Ang goal po natin, mga siya, huwag po kayo makaya, na every Sunday wala kayo nilang tao. Hindi nyo nasasama pamilya nyo, hindi nyo nasasama kaibigan nyo, hindi nyo nasasama barkada nyo. Wag, sama natin sila. Walang mababawal sa inyo. Marami pa tayo. Marami pa tayong aanihin. Amen. Kaya this is now the time to be mature. Amen. Huwag ka nang maghintay ng makakalaga sa iyo. Ikaw na rin ang mangalaga. Hello? Mangalaga ka na. Amen. Alagaan mo, kaibigan mo, barkada mo, dali mo sa Panginoon. Amen. So, we are to be Christ-like in attitude of mind. Amen. So, ito yun. Kailangan po natin, maging ang ating attitude, ang ating laman ng ating mga isipan, ang ating puso, kailangan po makita sa Kristo sa ating buhay. Amen. Shall we all stand right now?